Okay, welcome back sa ating palabas ngayon. At ito si Ronald Cristan, nakabalik na ako galing Europe. At ito ang Heckle And Jive. Oh, Okay. welcome back. Ikaw nga, welcome ko. Oo nga Ronald. Tagal mo na wala, no? Oo At nga. saktong-sakto, umabot ka dito, nagkakagulo. Yun na nga Okay ba, welcome mo? Alam mo, ang ganda ng welcome nung pagdating ko mismo. Traffic. Pagdating ko nung araw na yon, nagwelga. Ayun, rally. So sabi ko, Traffic ka tuloy, nung mismong pag-uwi ko, nung midnight ako nakauwi, pagdating ko na, ano kaya balita pagdating natin? May rally. Ako pabira. Anong nirarally? Alam nila na pauwi ka eh. Ayun. Oo. Kaya, pero nagulat ako, Ronald, na sabi ko, anong nirarally ng INC? Kasi nagulat ako. Pre, Doon na nga eh. siyempre, sino pa? Yan ba ang isang tao na ipagrarally mo? I mean, kung tutuusin Tapos pinakinggan ko yung statement ng spokesperson ng INC na bakit daw sasampahan ng plunder si Marcoleta. Ano daw, Siya daw ang head dati ng Blue Ribbon. Siya daw Oo. nag-expose ng corruption, etc., di ba? tapos sabihin nila na kaya na na hindi naman daw plunder dahil hindi naman daw sa kaban ng bayan na galing yung pera. Pambihira naman. Binubudol nila yung mga miyembro nila. Correct. Ang linaw-linaw ng batas eh. At may president. Yung kaso na ERAP, tungkol sa kwan yun eh. Sa private money, wetting money. Ginawang protection money. Malinaw yung batas. Hindi yan usapin ng public or private money. No? Kung ikaw ay government official at meron kang posisyon as government official, hindi ka pwedeng tumanggap ng ganyang kalaki na pera. No? Yan ay indirect bribery. Indirect dahil hindi ganun kalinaw ano yung ibinigay do sa nagbigay ng pera. Pero bribery pa rin yan, no? As a government official, bawal yan. At kung lumampas ng 50 million, blunder yan. At may president yan. Ang linaw-linaw niya sa batas. Pero- Abogado si Kwan, di ba? Si Marcoleta. Marcoleta, oo. At siya mismo yun. Kumbaga, binigay niya Siya sarili niya. Pero hindi, Ronald, nakikita ko kasi dito, catch-22 na si Marcoleta eh. Sabi niya, una, hindi to campaign donations, kaya hindi ko nilagay sa SOSE. Kasi before the campaign period. Di nakalusot siya. Oo. Nakalusot siya. Pero hindi siya nakalusot dun sa Plunder. bribery at plunder. Kumbaga parang galing sa sa lutuan, pumunta sa apoy. Oo, di ba? Pero ngayon, ang lusot niya, tingin ko mangyayari, pag masampahan na ng plunder, sasabihin naman niya sa korte, hindi, para sa kampanya nga yan. Mahirap na yun, gano'n. Oo, hindi. Ibig ko lang sabihin ay, mga kaibigan ko, hindi ko lang nilagay kasi nga sinabi naman nila, wag lang ilalagay. Oo, sige, sabihin na nga natin na pumayag ang korte. Na sige, campaign donation siya kasi ginastos mo naman sa kampanya, sabihin na natin. O sige, kung ganon, kailangan na siya ma-disqualify. Yes, pero in-emphasize kasi niya yung date na ibinigay eh. No, hindi campaign period. Kaya ano yan, tawag diyan balitodo, touch move. Touch Diba? move ka na. Hindi mo na pwedeng ibalik doon. Ikaw yung nagbigay ng date eh. No? Oh, hindi pero pwede naman kasi ang campaign donations before the campaign period, pwede naman. Oh, kaya makakalusot pa rin naman siya. Ang punto ko lang is hindi ko lang alam ko pumili ka na. Oh, yung kalayaan mo o yung position mo. Either way talo ka. Yes. Oh. Pero So ang dami niya lulunukin, mabubulunan siya, di ba? maraming lulunukin. Oo, di ba? Ano, sa dami ng problema ni Marcoleta, natatawa ako. Sorry kung natatawa ako, pero kasi nakakatawa lang yung sinabi niya na tanggap naman daw niya at haharapin daw niya yung makukulong Willing siya. daw siya magpakulong. Oo, willing. Diba? Ang problema, pag makukulong ka, pag nagpakuha ka ng mugshots, bawal ang wig. Hindi, bawal ang wig. seryoso ka? Oo. Dapat yung natural mong may tsura. Seryoso ka dyan, Oo, bawal ang wig sa mugshots. Oo, baka sa preso pwede. Pero sa mugshots, bawal. Uy, sa preso parang hindi din pwede kasi pwede ka magtago ng mga kung ano-ano. yun ang kinatatakot. Ang laki ng problema niya. No? Uy, sandali lang Ronald Oo. Magpo-protesta ako kung siyang unang makakasuhan na pinayagang magmugshot na may wig Magprotesta ka. Pucha, hindi ako papayag nun Bawal, president yun. Oo. Talking about president, kaya ganyan kagalit ang iglesia. Dati kasi, mahabang panahon, hindi pumapayag ang iglesia na miyembro nila maging politiko. Siya pinayagan.
maging Ah. congressman at maging senador at perhaps higher. So siya yung pwede mo tingnan, political project nila. Pwede itong maging vice president. Pwede Oo itong maging nga. presidente. Tapos ikukulong nyo, edi wasak yung kanyang political career. Oo. No? Kaya it is bigger than yung kaso niya. This is about a Interesting. political project of a religious group na dati nagne-negotiate from the side. Oo. Eh ngayon, posible na hindi na sila magne-negotiate. Kasi meron ng tao sa loob. Oo, kanila na yan. Pero clarify natin, Ronald, ang sinasabi mo is elected officials. Yes. Kasi ang INC, marami nang naa-appoint sa loob ng gobyerno. Oo. Marami. Oo. All departments meron, ano? Yes, ito elected official. Oo. Mga pulis, ang daming pulis. Oh, maraming military. Ito, head ng NCRPO, iglesia yan. Really, ngayon? Ngayon. Yung current? Yes. Can you please name sino to? Pangalan na, nakalimutan ko na. Basta head Oh, ng wow. National Ng NCO, Capital Region. really? Oo. Oh, so ang Inamin tanong... niya, iglesia siya. Oh, so paano yan? May conflict? Eh, sinasabi niya, susunod daw siya sa konstitusyon. Oh, kasi naalala ko, may napanood akong clip na si Marbil nung sa isang parang commemoration speech or whatever, parang may binibigay siyang commemoration para kay General Torre. Tapos sinabi niya, hindi daw niya babanggitin to dapat, pero sinabi niya, alam mo si General Torre daw, ay dapat hindi daw niya tatanggapin yung isang assignment sa kanya dahil sinabihan siya nung kanyang religion Oo. na wag daw tanggapin. Yes, membro ng iglesia si Torre. Yun! Tiniwalag siya. Yun! Nung hinuli niya si Kibuloy tsaka si Digong. Oh, yun! So, Tiniwalag siya. Talagang in-expel siya. Pero miyembro siya. saludo kay General Torre. Pwede yung mga miyembro nila pwedeng sabihin, huwag mong gagawin yan. Pag hindi mo ginawa yan, tanggal ka. Saludo ko, ngayon, mas sumasaludo ko kay General Torre dahil doon. Iglesia siya. Kasi yun yung pinaka nakakatakot dito sa iglesia eh. Ay yung how they will do this command. Yung vote ba tawag dyan? Yung kino-command, ito gawin mo, ito gawin mo. So, dito sa pagka-elected niya, ang problema lang na-elect si Marcoleta ngayon, siguro sa behind the scenes, minumura na si Marcoleta. Gago ka ba? Bakit kasi umaamin? Hindi ka ba abogado? Hindi ka ba namin tinuruan ng tama? Oo nga. Tapos yung spokesperson pa ng iglesia, dinepensahan yung mga dati na niyang argumento. Ang linaw-linaw ng batas. Ang linaw ng batas. Kaya, yung mga tao, magpapakamatay ba kami para dito sa kasong ito na ang linaw-linaw naman? No? Magpapakamatay ba kami para dito sa taong ito na halos inamin niya, no? Na kaibigan niya mga Diskaya? Oh. Gusto niyang gawing state witness, 'di ba? Oh. Tapos yung asawa niya ay miyembro ng isang insurance firm na nag-i-insure ng mga DPWH projects. Yes. At sa Diskaya mismo. At kasama mismo yung Oo. Diskaya sa mga binibigyan ng insurance. Oo. Imagine mo yung patong-patong na conflict of interest. Totoo yun. So, speaking of pagiging state witness, Ronald, nabalitaan ko naman na si Bonoan ay magiging state witness na daw. Yes. Dropped all charges against him. Yes. Oh, tama ba yun? Oh. Well, gray area yan eh. Una, cabinet secretary siya. Siya lang ang una at nag-iisang cabinet secretary na nakasuhan ng corruption dito sa DPWH scandal na ito. Ang cabinet secretary, ang plate number niyan, 6. Ang plate number ng senador, 7. Ang plate number ng congressman, 8. Ibig sabihin, mas mataas ang posisyon niya kaysa sa senador. No? Kung ikaw ay kukuning state witness, ibig sabihin, hindi ka principal. Mas mataas ang position mo doon sa mga i-implicate mo So, yun yung unang tanong. Pero, ang sabi naman ng kabilang side ay, hindi kung marami siyang idadawit. Marami siyang i-expose. No? Na mga malalaking tao rin. No? So, yun naman ang sinasabi nila. Siya ay hindi principal dahil mas kailangan siya ng Estado para idawit yung mas maraming involved dito. Contractors, congressmen, Senador. Ganon. So, medyo medyo delicate balance. Wow. Talaga ay hindi principal. Ang mas sige. mahalaga ba ay yung kanyang idadawit na mas marami kaysa perhaps kay Yusek Bernardo, mas marami. Dahil, Oo. Yeah. Ikaw yung mismong secretary. O, sige. namatay si Cabral. Oo nga. Kung hindi namatay si Cabral, baka siya yung pinakamaraming idawit. Oo. Baka siya yung maging state witness. Siya yung head ng planning. Ito wala. So, at the very least, alam ba lahat yan ni Bonoan? Yung alam ba ni Cabral, alam ni Bonoan? Posible.
Okay. Kaya kinukuha siyang state witness. Sige. Mas quantity, mas dami ng i-implicate niya, no, rather than yung tawag dito status. Okay. Sige, pag-usapan natin yan kasi para sa akin yung dating dito ganito. DPWH Secretary siya. Ngayon, kung DPWH Secretary siya, ibig sabihin nun na alam niya lahat ng lakaran sa buong DPWH. Pero na-inherit lang niya itong problema at yung sistema. Tama yun, di ba? Ibig sabihin nun, may sistema na eh. Itong DPWH flood control issue, matagal na to eh. Nung isang administrasyon pa to. Yes. Pagdating niya, ito na yung sistema. At naririnig ko din to kahit sa customs. Yung isang kakilala ko na naging OIC ng customs nung panahon ni Pinoy. Si Sunny Sevilla. Yes. Naging OIC siya nung tinanggal si... Kilala ko yun. Alam mo sabi, yung na-inherit niya itong sistema. Yes. Na siya mismo gusto niyang palitan. Paano mong papalitan? Lahat ng nasa ilalim mo, binabantaan buhay mo. Yes. Lahat yan bayad. Oo. As ikaw, gusto mo magbaguhin, anong gagawin mo? O makikisama ka. Yun ang punto ko dito na baka nangyari kay Bonoan. Baka, hindi ko siya dinedepensan. Pero baka sabi niya, eto yung sistema. Tumawag si congressman, tumawag si senador, ito daw ginagawa, di anong gagawin ko? Sasabihin ko ba sa kanila na hindi pwede? Di sige, bigay mo na. May cut din naman ako eh. Hindi naman bago si Bonoan sa DPWH. Alam naman natin gaano kakurap ang DPWH. Nung panahon ni GMA, USEC na siya eh. Sa DPWH. Tuloy-tuloy. So, kumbaga, career na siya sa... Tuloy-tuloy. Pero ibig sabihin, hindi siya bago dyan. No? At kahit minana niya yan, kaya nga sabi ko, yes and no, nag-escalate din naman. Yung corruption, nung time. Totoo. Nakaraang nung first 3 years ni BBM, di ba? Okay. Kaya, baka tinatawag ka na ni Bonoan. Sabi niya, huy, Ronald, tama na. Yun naman yung na hindi siya ganun ka-inosente. Okay. May alam siya sa DPWH, nag-USEC na siya before, at alam mo naman, medyo din yung yung panahon din ni GMA. May anong medyo. Diba? Gusto ba sagutin niya? Kawawa naman. Mukhang bumurahin ka. Interview lang, sorry. Mukhang, yun ang problema kay Ronald. Sobrang busy, daming kausap. Kahit nagpa-podcast, kailangan sagutin. Hindi ko alam kung ano gagawin ko dito sa taong to. Yan ang boomer problems talaga eh. Kaya, anong gagawin natin? Entertain natin sarili natin. Habang si Ronald. Ronald, nakabalik ka na sa usapan. Kala ko mag-iisa ako. Hindi si Bonoan. Hindi. Kala ko baka si Bonoan eh. Hindi pala. Baka kinokorek ako eh. Hindi pala. Kala ko minumura ka na. Uy, Ronald! Huwag mo sinasabi yung mga sinasabi mo. Papatayin ko na. Ayan. Ronald, sige, balikan natin si Bonoan. So, sa akin ganito naman. Pwedeng ganito din, Ronald. Ang problema nakikita ko sa mukhang gagawin na ito ng ombudsman eh. Yes. Okay. Sa problema nakikita ko nga dito, yung sinabi mo nga, is maraming kinita si Bonoan dito. Aminin na natin. Remember, sabi natin si congressman ganyan, si congresswoman ganyan, nakakuha ng sabihin nating 500 million sa isang proyekto, another 100 dito, 100, dagdag mo yung lahat. Si Bonoan gets a piece of everything. Yes. Lahat ng kongresista, kahit nakakuha ka ng 500, ako makakakuha ko ng 100 per congressman, per senator. Yes. Mas malaki yun sa dami nila. Kaya nga sabi ni Senator Ping Lacson, kung si Bernardo nagsoli ng 1 billion, baka dapat mas malaki isoli ni Bonoan. Yun. Magkano sinoli na ni Bonoan? Sabi ni, wala pa. Ayun na nga. Tapos gagawin state witness? Dapat bago gawin state witness, magsoli rin siya. Hindi. Okay, sabihin sa'yo ano dapat isoli niya. Para sa akin lahat ng ari-arian niya, lahat ng yaman niya, ang tanong ko lang kay Bonoan, pag ako si Ombudsman Remulla, sabihin ko, papipiliin kita. Kalayaan mo o yaman mo. Yes. Yun lang. Lalo na, 80 plus na siya. Yeah. Kalayaan mo o yaman mo. Kasi sa akin, yung health mo will take care of that. Madali naman tignan kung ilan ang assets niya. Diba? Madali tignan yan. Diba? Paano? Amlak lang yan. Okay. Diba? Titignan sa LRA, yung lahat ng Yes. kanyang lupa at saka mansyon. No? Sa LTO, lahat ng kanyang sasakyan. Diba? So, madaling gawin yan. O at least, pagpalagay mo na, meron siyang 5 billion. O di kunin mo na 3. Yeah.
No? May matitira pa sa kanya 2. Laki pa rin nun, ha? 80 plus ka na. Oh, Di ba? Paano mo oo ubusin nga. yun? Malaki Di ba? pa rin yun. Oo. So, yun ang punto ko nga, Ronald, na kunin mo, sige, kahit sabihin natin, kukunin ko na lahat, iwan kita ng kahit na 15 million, malaki pa rin yun. Ano gagawin mo ron? Ako, hindi ko alam gagawin ko ron. Di ba? Malaki pa rin yun. At, Lalo na pag lalagay mo sa Bitcoin. oo. Hindi, Ronald, parang ganito yan eh. Para sa akin, I would do this eh. Sabi ko kay Bonoan, ganito buwan, magkano sweldo mo buwan-buwan? Oh, ilang taon? Oh, yan ang pwede mong assets. Everything else kukunin namin. Or hindi kita gagawin state witness. Pumili ka. Kasi kung tutusin, pwede ko sabihin kay Bonoan, hindi kita kailangan state witness. Tama. Isasuggest ko, ma-appoint ka. Nakakatakot ang trabaho ng ombudsman, ha? Ipag-call mo yan. Ipag-negotiate mo yan. Hindi, pero di ba? Agree ako ron. Totally. Yun lang sa akin. Sa lahat. Paano, halimbawa, ito si Alcantara, magsosoli, magkano? 150 million. Barya yun eh. O, nagpapatalo sa Casino, ng 1 billion po siya. Diba? Talaga. Tapos gagawin mo state witness. Ginawa ba? Hindi naman, di ba? Yung ginawa. Ginawa na ba? Ginawa. State witness si Alcantara? Yun eh. Yun ang ibig ko sabihin na tingin ko may sinasanto. Kaya nakaka-disappoint. Kasi para sa akin, lahat dapat may kulong. Kasi malala yung ginawa nilang kasalanan sa ating bansa. State witness ka sa ganito. Pero paano pa yung ibang corruption mo? Hindi ko alam yung technicality dyan. Pwede. Pwede akong parang, may iba ka pang kaso eh. Dito, May immunity ka, pero yung iba, wala. pasensya na, wala eh. Totoo yun. Kasi kahit naman ako si Alcantara, sabihin natin, ako si Bonon, expect ko na makukulong ako kahit papano. Pero ang gagawin ko, hindi, negotiate lang natin yung term. Lesser term na lang. Baka makatulong kay Alcantara, mas maging malusog siya. Baka nga. Mag-exercise sa Papayat yan. diba? Magiging... Baka tumagal pa buhay niya. Totoo. Diba? Pag nalagay siya sa presinto. So, Hindi mo si Harry Roque, nung nagtatago. pumayat. Pero imagine mo siya, ang mahal-mahal sa Europe ha. Oo. Nakakapaglibot siya. Meron siyang inuupahan ng mga bahay. Ibig sabihin talagang ang laki ng kinita niya. Sa mahal ang mahal sa Europe, Ronald. Wala sa salin niya yan. Sigurado ko wala sa salin niya yan. Kaya nga eh. Pero teka, speaking of Harry Roque, ano na nangyari doon? Di ba parang may mga balita na na-deny na o made-deny yung kanyang application for asylum? Posible. Kung ma-deny yun, kailangan makakancel na yung passport. Then paano na yan? Pugante na. Pugante na. Dapat lang mabilisin. Ano nangyari kasi, mas marami pang naging mas importante sa kanya na inuuna. Totoo naman. Imagine mo, di ba, 15 contractors, huge contractors na in-expose ni BBM a year ago. Ilan doon ang nahuli? Isa. Hindi. 0.5. 0.5. Paano? Isang diskaya lang, dalawang Ay, diskaya nga. sila, diba? Ay, di pa ba nahuli si Curly? Di ba tinanggal na sa Senate? Pero hindi pa nahuli. So, 14.5. 14.5. May 0.5 ka pa. May 0.5 pambihira naman. Diba? Ang sabi, more than 60 congressmen ang involved. Wala man. Meron bang isang congressman na nahuli? Wala pa. Isa lang nagtatago. Ang kailangan i-deliver bago mag-SONA. Kasi... Yung unang SONA, after nung mahiya ka naman campaign. yung last year. So, nga, ito na. Anong sasabihin mo ngayon? May nahiya ba? Wala. Di ba? Bastusan nga eh. Tapos kakatapos lang ng Senate crisis. Tapos yun. ngayon, merong pasulpot na bagong disruptive crisis dito sa Iglesia ni Cristo. Lunes, impeachment magsisimula. In 3 weeks, SONA na. Kaya very intense tong mga nakaraang mga buwan ha. Parating ha. Anong tingin mo ang iisipin ng investors? Walang gusto mag-invest kayo dito. Di ba? Kaya yun yung kailangan ma-resolve to quickly. Diba, first state visit sa Canada. Ngayon. Isa yan sa biggest producer ng oil. Pag na-negotiate yan ng gobyerno para medyo makaigpaw dito sa oil crisis. Siyempre, yung mga yan, watch and see. Mag-observe muna sila. Pagkakagulo ba rito? Baka mag-invest kami. Itong Pax Silica, yan yung pinakamalaking proyekto. Gagawa yan ng semiconductors, computer chips para sa AI. Yes. That will be the future. Yes. Diba? Papasok ba yan dito? Kanya na, $20-30 billion siya. Papasok ba yan ng ganyang kagulo tayo? Sa dami na mabibigay na trabaho dyan. 1,000 hectares ang nabon yan. Diba? Malaki yan. So, tapos marami pa yung mga dikit-dikit na industry. Yes.
Oo. Of course, marami pang kailangan ayusin dyan. Mining yan eh. Yeah. Magnesium, cobalt, gold, at saka nickel. Oo. Yun yung pundasyon niya, kaya pupunta sila rito. Pero, papasok ba yan ang ganyang kagulo? Hindi. Hmm. Matatakot yan eh. Kaya sige, dito sa zona ni BBM, anong ina-expect natin na accomplishments niya? Sasabihin niya, tayo ngayon ay isang high middle income country. Ayun, yun ang isang lumabas. Oo. Yun ang sasabihin niya, di ba? Pero, hindi ibig sabihin yan na yung mga tao ay nag-improve ang kabuhayan. Yes. Ang ibig sabihin lang yan, yung total na kayamanan mo ay lumaki. Ang problema, ang nakikinabang doon sa total na kayamanan mo, yung mayayaman na. Yun yung kanya yun yung titignan mo dyan di ba? At saka, Hindi yan necessarily na umangat yung buhay ng mga tao. At saka ako mismo curious ako paano na-arrive yung number ng upper middle class income na number. Kasi maraming paraan po na ma-achieve yan eh. Unang-una, pwede yung aggregate, yung karamihan, tumaas talaga yung income. Pwede yon. Yes. Pero pwede rin na yung top 1, top 2% sobrang tumaas na umangat yung average mo kahit na lahat hindi naman tumaas. So it's actually a false reality Yes. na may tumaas talaga. Yun ang pwedeng mangyari rin. Pag sinabi mo yan doon sa man on the street, baka titigan ka lang. Na parang, ano nga ba, ba't hindi ako kasama doon? Diba? Tinitigan ka lang Pero congratulations ha! Wala tayo. Upper middle income country na tayo. sinampal ka na niya. Sampal mo yan sa mo. Sa'yo, galing ka ng Mars. Oo. Ano ba sasabihin nito? Pati ko narinig yan. Anong balita yan? Bakit ang taas ng presyo ng ng instant noodles? Oo. Ang taas ng presyo ng itlog. Baka yun ang- Kuryente. baka yun- Biogesic. Di ba? Yun yung mga sukatan nila eh. Oo. Oh, tapos yung sahod ko, hindi naman tumataas. Tinaas ng 60 pesos. Baka yun ang ibig sabihin ng upper middle class income is upper middle class expenses. Kasi ang taas talaga ng kuryente ngayon. Grabe Sa'yo, tumaas ba? Oo. Magkano tinaas? Hindi ko lang alam. No? Hindi Pero mo alam. tumaas. Tumaas. Alam ko tumaas. No? Marami na naman nagko-complain. Nakikita ko online na tumataas eh. Yung akin bumaba dahil wala ako dito. Pero this month, tataas na naman yan. Taas. Siyempre, summer. Gumagamit ka ng aircon. Oo, mainit ngayon. Mainit. Siyempre, tataas ang presyo mo. Yan ang pinakamataas, yung aircon eh. Yung aircon, totoo. Tapos yung gasolina. Na hindi pa rin masyado bumaba, no? O bumaba na ng konti naman kahit pa paano nag-stabilize. Yes. So pag gano'n, Ronald, so eto na, parating tayo sa impeachment ngayon. Sa usapan ng impeachment, Ronald, gaano katagal tingin mo tatagal tong impeachment na to? Well, ang sabi nila kasi, yung iba sinasabi 62 days. Which means, Enero. Tagal niyan, ha? Hindi, bakit? Bakit Enero? Dahil mga twice a week eh. They're going to Twice, 3 times a week. 3 times a week. So, kung 62 days, no, ikukuha nila dyan. I-spread out yan eh. Paano may iba pa silang gagawin eh. As Senate eh. Sabi na 62 days, 20 weeks. Oo. 20 weeks. 3, 6. Tapos sa 1 month, pagpalagay mo ng 10 to 12 days. Diba? So, ilan yan? 5 months? 5 months. 5 months, diba? Yan. Mga 5 months, sabihin na natin. So, abot na tayo ng Pasko na. Matagal yun, ha? Pero, Ano yung mga nakaraang impeachment? Matagal na yung 2 months. talaga? So, ito na yung magiging pinakamatagal. Matagal. Kung aabot ng ganyang katagal. Posible bang mas maikli? Posible. Paano? Paano yung 4 na articles of impeachment, no? Nakita mo na ba yung mga sagot? Wala. Tama. Diba? So, pwede yung Walang sagot. So, pwede yung mix eh. May sagot halimbawa doon sa grave threats. Freedom of expression. No, yung ganun. Tapos Stupid. Tapos yung sagot doon sa unexplained wealth. Bakit isinama yung asawa? No? Kaya lumaki tuloy. Conjugal nga eh. No? Yung bribery. Wala namang pruweba na galing sa kanya. Ikaw yung secretary. Oo nga. No? Tapos yung confidential fund. Hindi naman credible si Madriaga. Napatunayan na kilala mo. Sabi mo nung una, hindi mo kilala. Sige. Yung ganyan ba? Tapos, COA disalawan siya. Official paper yan. So, yung ganun yung mga sagot nila, pwedeng bumilis. Sige. Sige nga. Lalo na, hindi naman siya papakita. Sige. Isa-isahin nga natin to. Unang-una yung grave threat. Sabi niya freedom of expression. Ako yung mag-argue on her behalf, Ronald,
pwede naman, I mean, we are in a democracy. Pwede naman talaga magsabi ng kung ano, pwede kitang tawaging pangit. Pwede kitang tawaging gwapo. Oo. Pwede ko sabihin sa'yo, bobo ka. Oo. Ginagawa ng mga tao yun, di ba? Madalas sa online, bobo ka, pangit ka, walang kwenta ka. Kung sinabi mo, nagigilitan mo ako ng leeg, tapos yung ulo ko, hawak-hawak mo, itatapon mo, no? Tapos meron kayong kaso ng crimes against humanity, kakabahan ako. No. So pag ganon, kasi Pag sinabi mo na ipapa-assassinate mo ako, saka asawa ko, pag may nangyari sa akin, in public, Oo. di ba? So, yung mga ganyan, na yung pamilya ko, katulad ng Romanov, ipapamassacre mo. No? Ano ba nangyari sa Romanov? inubos. Yan, ikaw ay public official. Ikaw ay vice president. Tapos sinasabi mo yan in public. That's grave threats. Actually, kahit naman sino kasi, sabi natin freedom of, ako na yung sa depensa din Hindi sa depensa, sa prosecution. Grave threat kasi, di ba? Kahit na may freedom of expression, bawal, period. Kahit sino ka man. Vice-presidente ka nga, mas malala pa kasi vice-presidente. Kahit sino sakali, kahit online, may nagbanta sa buhay mo, Ronald, bawal yun. Pwede kitang Online nga, pwede kasuhan. ng grave threat. So Ito pa, public. Oo. Kasi ko pa ay Vice- the second highest official. At may kakayahan. You have the ability. Meron ka the 400 to 500 security Oo. ng mga pulis at saka mga sundalo. Yup. Diba? Yup. At may history. Oo. Oo. Diba? Kaya yun kaya mahirap depensahan yun. Yung palang mahirap. Mahirap. Oo. Yun ang una. Talakayan. Ngayon ang pagboboto ba, pagdating sa impeachment, is it per article? Ha? Ang pagboboto kung ko-convict o acquit, is it sa end na pagtapos ng apat? Sa end. O dapat pagkatapos ng isang article, then boboto? Sa end. Pero ibig sabihin, makonvict ka lang sa isa, impeach ka. Sige. Hindi kinakailangan yung apat. Kahit isa lang doon, impeach ka. Yes, pero Pero kaya yun doon sa dulo ang desisyon. parang mahirap. Para sa akin kasi, dapat, pagkatapos ng isang article, Sa dulo. Paano kung dito pa lang, nakonvict ka na, Hindi tapos na. hindi ka na pupunta doon sa iba. Oo nga. Kaya nga, tatapusin mo na yung apat. Hindi, pero para sa akin kasi nga, yun nga mahirap kasi kung sabihin natin, pinag-usapan natin itong grave threat ngayon. Tapos, nagantay tayo, tapusin yung iba. Tapos sabihin, mag-decision tayo sa grave threat, baka makalimutan ko na yung epekto, yung argumento na binigay ng prosecution, biglang mawala na yung visa niya, na ay hindi pala ganun kalala. Sige, acquit. Yun ang sinasabi ko. Na mas maganda kung after the article, yan, narinig natin lahat narinig ng taong bayan. Bumoto na kayo ngayon. Kasi yung taong bayan, bumoto na yan. Boto kayo. Para mas maganda kung ganun. Yun na sa akin. Pero sinasabi mo, hindi nga ganun. Hindi ganun. Yun ang rules nila. Okay, sige. Conviction or acquittal sa dulo. Sige, sa pangalawa, sige, pag-usapan natin to. Pangalawa, yung bribery. Bribery, ano yung depensa niya? Hindi naman siya yung nagbigay. Yun ang kanyang sinasabi. Hindi physically siya yung nagbigay. Yes. Pero ikaw ang cabinet secretary. Saka sinabi nung nagbigay, galing nga kay VP. Oo nga. At saka galing, pero hindi ang lalabanan ng depensa, kung ako depensa, sabihin ko, sige, patunayan mo na galing yan kay VP Sara. Paano papatunayan? I mean, ako, innocent until proven guilty. Paano? Paano mapapatunayan yun? Yun ang nga tama ni sinabi mo By virtue of your position as DepEd Secretary, sino pa magbibigay nun? At saka sinabi mismo nagbigay, galing mismo sa'yo. Ang problema nung nagbigay, siya yung makukulong. Kung Kailangan niya ikanta. Inutusan siya. yun. Yun naman palagi. Pinatawag siya ron, halimbawa sa Senate. Ikaw nagbigay niyan? No? Ingat ka. Di ba? Ingat ka. Pag inamin mo yan, kakasuhan ka sa Senado. Totoo. Dapat lang. Para ka Marcoleta, inamin mo. Kaya mapapaamin. Di ba? So, ang kanya, makulong siya or aminin niya na galing mismo sa kanyang boss. Okay. Sige, sunod. Ano yung sunod nun? Yung confidential fund. Confidential fund. Bahagi dyan si Madriaga. Para siya daw yung nag-distribute. Sabi niya, hindi credible yan. Sabi mo dati, hindi mo kilala, never mo na-meet. Ngayon, kilala mo na pala, na-meet mo. Sinasabi ngayon, hindi lang credible. Diba? Ang sabi ni Madriaga, hindi lang niya naubos ng 11 days. One day. Kasi nga, kaya niyang patunayan yun Pero kasi tinawag din nila sila Chica at si Nolasco bilang witness. So, ito, although I'm sure they're going to be hostile witnesses, kailangan hindi sila pwede magsinungaling. Kailangan nilang aminin yung kung totoo. Papatawag din yung militar na kumuha nung
120 million. Mhm. Sa kanya binigay to be distributed. Oo nga. Sa mo dinala yan. Oo. Kung magsinungaling siya din yung mayayari. Yes. Papatawag si Piatos. Yun, Para interesting malaman, yun. meron ba talagang Piatos? Oo, pero ito yung interesting doon. Oo. Pinatawag si Piatos. Medyo hindi, sorry medyo natawa ako doon sa mga DDS na nagsabi, bakit di ba patawag si Piatos kung wala namang Piatos? So sabi na, di napatunayan na hindi nagsisinungaling si Sara Duterte. Sabi ko, shucks, ang logic, di ba? Ang hina. Believe ka, di ba? Believe Oo, ka. kaya, kasi yun nga yung point. Pinatawag nila si Piatos ng prosecution to show you na walang darating na Piatos. Yes. Na pag sinabing, Mary Grace Piatos called to the witness stand, tapos blanco yan. They were trying to make a statement. Yes. Kasi nga, walang birth Kung tumano certificate. si Tempura. Oo. Kung tumano si Chippy. Si Chippy. Hindi yari kayo, di ba? O si Chel Or Jokno. Nova. Si Chel Jokno. Paano kung biglang tinawag nila? Di ba si Chel eh? Maraming pangalan. Dadugay pangalan ni Chel. Sige. Ngayon, Kaso, prosecution siya. edi sabi ni Chel, sige, patunayan mo. Pirma ko ba yan? Di ba? Yun na nga, kaya talaga daming kalokohan tong ginawa sa sa confidential funds. Yung palang yari na last one, yung SALN at yung unexplained wealth. Yung nakita natin sa Justice Committee, bank account pa lang yun. Sabi ng AMLAC. No? Hindi pa kasama doon yung iba sigurong bank account. Hindi pa kasama doon ang properties. Hindi pa kasama doon ang mga sasakyan, Okay, mga alahas, mga mahaling paintings, mga lupa. Hindi pa kasama yun, ha? 80 million. Okay. 80 million. Tapos yung dumaan sa bangko mo pa lang, ha? Billions. Paano po sasagutin yun? Anong sagot nila? Bakit Hindi. sinama yung asawa? Bakit nga daw? Conjugal eh. Ang SALN kasi conjugal. Pag nagre-report ka ng SALN, kasama talaga asawa. Kasama immediate family. Hindi ba nila alam yun? Ha? Hindi ba alam ni Vice President na matagal ng parte ng gobyerno? Alam nila, pero paano nila sasagutin? Nasasabihin hindi, sinagot na nga nila na hindi daw, bakit daw sinama. Pero paano nga nila Tapos mga abogado yun, ha? Oo nga. Paliwanag, ha? Can you imagine, sabihin lang ng abogado, bakit sinama? Kasi po, ito po yung batas. Nakalagay po, kailangan mo isama kasi conjugal. Kasalin kami, 6 na taon eh, cabinet secretary ako diba? Yun, immediate family mo, report mo ron. Unless hiwalayin mo yung pamilya mo. Kahit hiwalay. Kahit nahiwalay na. Oo, report mo yun doon. Yun. So much na. Lalo na, wala naman divorce sa Pilipinas. Oo nga. Okay, sige. So, yung pa lang, wala nang depensa yun. Wala nga yung depensa na yun. Sige, sabihin na nga na. Ako naman sabihin ko lang ito. Na kahit gamitin niya yung depensang yun. Paano naman yung joint bank account yun ng tatay mo, si Rodrigo Duterte? Di ba pa yun? Ang daming dumaan doon. Milyon. Di ba pa yun? Ang mangyayari kasi dito, kumpara sa Justice Committee na AMLAC lang, dito lalabas per bank account. No? Bangko na maglalabas. Teka, dito kasi pwede na, di ba? Pwede na. Nalilift na yung bank secrecy laws impeachment Although kay question nila yan. At pagbobotohan yan sa floor. Yun ang labanan. Kaya nga ang unang labanan, majority. Yun. Yung ebidensya ba ay pwedeng ipakita. Yung BIR green box ba pwedeng buksan. No? Pagbobotohan yan ngayon doon. Kaya mahalaga yung majority Okay. Ang problema kasi ng mga kakaalyado ni Sara Duterte, ang daming mga gumagawa ng kalokohan. Kaya ngayon, matatanggal sila dito sa pagiging senador nila. Ibang usapin pa yan. Halimbawa, ilan ba ang total number? Yun pa. Oo nga. Isa lang nabawas. May isa nagtatago. No? Tapos may isa pang pwedeng kasuhan sa ICC. Yes. Meron pang several na pwedeng makasuhan ng plunder. At sa obstruction of justice. Hindi, yung obstruction nga, pwede pa yun. Pwede ka pang bumoto Pwede ba? Okay. Okay. Hindi naman non-bailable. Hindi non-bailable yun. Posible, may 5 o 4 or even 6 na matanggal. So, magbabago yung 2/3. Ang problema mo, yung majority ba, yung iba ba dyan, ay solid dito sa pinang-impeachment? Diba? Meron kang 2 ron, natin kami Mindanao. Diba? Meron kang 2 ron na hindi naman antagonistic ka Sara. Diba? Yeah, okay. Pero ang mahalaga rito, pag lumabas yung ebidensya, halimbawa, mapatunayan na ganyang karami yung unexplained wealth at bahagi niyan galing sa drug lords, pogo lords. Ikaw yung magko-convict o mag-acquit. Gusto mo bang makita for the record na inakwit mo? Yun na nga. Tapos mayroon ka pang political future na inaalagaan? Yun naman yun. Yun, alam mo, may mga nagsasabi nga na kahit naman ano mangyari, ma-acquit to si Sara Duterte.
nalulungkot ako na meron tayong ganyang pananaw na kahit na anong ebidensya, ma-acquit siya. Natatakot Ano? ako sa katotohanan na yun. Ano political process yan eh. Hindi naman yan talaga isang korte. Judicial Oo. court. Yung beyond reasonable doubt. Hindi Oo. yan hinihingi. Yung hinihingi sa korte na beyond reasonable Yes. doubt. Yung high level ng evidence. Yes. Mas ito, political process. So, sana talaga maintindihan ng ating mga senador at sana gawin nila yung tama. Tama. Ang problema, ikaw ba ay confident na yung ating mga senator gagawin yung tama? Hindi, yun na nga eh. After everything na nakita Yun na mo. nga eh, hindi nga eh. Pero sige, in fairness to the Senate, ito lang masabi ko yung nangyaring kaguluhan under vlogger Cayetano, tapos nabalik yung sensibilities. Online seller. Okay, Online seller, sorry. Online vlogger tayo. Yes, Tama. May binagkaiba pala. Nakaka-insulto naman sa mga vloggers. Sorry Diba, baka magalit sa'yo eh. Oo, magalit yung mga vloggers sa akin, pati mga DDS vloggers magagalit sa akin na tinawag kong vloggers. Online seller ka rin. Oo, mabisa niya. Ito nga, magbenta tayo ng mga mugs Pero Ronald, yung sa akin, ito lang masabi ko. Nabalik ng kahit papano ng konti yung aking tiwala sa Senado. Nung nakita ko na kahit, for example, Chisa Escudero, na mukhang masasampahan ng kaso, ay kahit papano gusto pa rin niya gawin yung trabaho niya. Sumipot siya. Hindi ko sinasabi na kailangan mawala yung kaso niya. Sinasabi ko lang na kahit na alam niyang may kaso siyang haharapin, magandang loob na rin na kailangan ko pumasok sa trabaho. Pati na rin yung mga iba't ibang mga senador, sino pa ba yung sumipot sunod? Si Joel Villanueva ata o at least kahit papaano, o sige, trabaho lang tayo guys, sinabonggo, sige na, bumalik trabaho lang. Okay, dahil doon, nagkakaroon ako ng konting pag-asa, konting, kahit papaano, yun. So dahil doon, bibigyan ko ng benefit of the doubt ang ating mga senador na gagawin nila ang tama at bumoto base sa ebidensya. Yun lang sinasabi ko. Ngayon, kung mahina ang ebidensya ng prosecution at napatunayan ng defense na walang ginawang mali si Sara Duterte on 4 articles of impeachment, and then tatanggapin ko yung verdict. Pero kung sobrang tibay ng ebidensya, tapos inakwit nila si Sara, isa na ako doon sa kalsada na Tuloy yun. So ako rin naman, may konting pag-asa. Okay, good. Hindi dahil doon sa mga dahilan mo. Okay. Mas ang dahil dyan doon sa aking kaunting karanasan sa impeachment. Sige. Sabihin mo kung bakit, Ronald. Explain mo. Na bawat isang senador, separate Republican eh. Bawat isang senador may political calculation yan. Bawat isang senador, meron niyang strengths and weaknesses. So, dapat dyan, meron kang kaunting pipindutin. No? Yan yung point. Dahil nga, political process yung impeachment. Hindi siya exactly a court of law. At yung mga iba dyan, karamihan dyan, hindi magpapasya dahil sa articles of impeachment. Ay, nako. Ronald. Yan yung tragic sa ating political leaders. Diba? Yan yung tragic. Diba? At hindi sila magbabago. Imagine mo, kalahati ng Senado may kaso. Yeah. Diba? Tingin mo ba yan? Magdidesisyon yan dahil sa higher purpose? Dahil sa prinsipyo? Dahil sa visions? Hindi. No? Ang mauunawaan yan ay nego. Alam mo, Ronald, ito na naman tayo sa usapan ng... Nandun ako sa dark side of the force. Yun na nga eh. Yung nakikita ko, alam mo, nakikita ko na eh. Can enjoy ka eh. Yun na nga nakikita ko, kaya nakikita mo yung reaction ko dahil lumalabas talaga, cynical na. Cynical. Jekyll and Jive, di ba? Kaya nga eh. Yung Dr. Jekyll and... Ikaw yung dark side talaga. Ronald kasi sa akin, because we live in a world where there are dark creatures. Yes, and when there is dark, there is light. Yeah. And these dark creatures have to be destroyed. Pero Ronald... Not purely by the light. Ronald, sige, ganito. Sige, ano lang sa akin nalulungkot ako narinig ko yun sa'yo kasi nga nakikita ko yung cynical side of you. Yes. But naintindihan ko that you're just being real. Ito ang nangyayari behind the scenes. Kasi aminin ko I am idealistic. At naniniwala ako sa kabutihan ng tao. Yes. Ikaw hindi. Yes. Hindi ka na naniniwala eh. Naniniwala ako doon sa cup half empty. Naniniwala ako sa kabutihan. Oo. Pero
minsan, kailangan mo ipaglaban yung kabutihan ng may kaunti kang kadiliman. No? Dahil, Sa bagay, sinasabi naman nila that dahil yung mga mabubuti, mababait eh. sobrang bait na hindi... Pag sobrang bait naman, Baka hindi makabasag ng pinggan eh. hindi pwedeng ganon. Kailangan... May iba kasi kailangan hampasin sa ulo ng pinggan. Para mabasag yung pinggan. Diba? Hampasin sa ulo. Oo. Di ba? Pwede ba ito pang hampas? Hindi lang ang pinggan, pali yung ganitong mikrobulo. Ay, hampasin ko to. At least hindi ito mapabasag. Oo. Pero sige, Alam mo Ronald. naman, ikaw, kaharap mo rin na yung mga ibang taong ganyan eh. Oo. Tingin mo ba magbabago yung mga yan? Natingin ko hindi. Sasaksakin ka niyan sa likod, Ah, sa giliran, totoo. etc. No? Totoo. Kaya kailangan may mata ka sa likod. Oo. Di ba? Yun lang Totoo. ang sinasabi ko. Para ipaglaban ang kabutihan, ano sabi ng Biblia? No? Pure as doves, but wise as snakes. Nakalagay sa Biblia na. Yung ba advice na binibigay ng Biblia? Oo, sabi niya, dapat tuso ka rin. Sinabi yan ni Cardinal David. Sinabi ni Cardinal Last David. year, doon sa rally. Sinabi niya mismo, Sinabi ganun niya sa tayo rally. dapat. September, November rally, sabi niya, inulit niya twice. No? Innocent as doves, no? Wise as snakes. Okay. Don't be a Sabi snake, niya. just be wise Yeah. as a snake. Oo. Okay, sige. I will take that advice, Hecol. I will take that advice. Sige, Ronald. Well, ang ganda ng usapan natin ngayon. Ito na naman ako, tuwan-tuwa. So idealistic. Binababa mo na naman yung idealism ko. Yung aking parang sigaw sa na parang kaya natin to. Hindi, Chris, hindi. Hindi naman, manatili ka dyan, no? Dahil kaya nga Dr. Jekyll and Mr. Hyde, no? Kaya nga. Sige, mananatili ako dito. Ako na gagawa ng iba. Sige. May usapan tayo. Hindi na tayo hahatakin doon, di ba? So, Ronald, teka lang. Si Richard, hatakin ko ng konti. Si Richard. Pwede ba? Ako, Si nako. Atty. Francis. Si Francis, hindi ba? May dark side talaga si Francis eh. Pero, Diyan ka na, di ba? sige. Ayun, salamat Ronald. Naiiwan mo ko dito. Hindi mo ko hahatakin ha. Pero yung iba, either nandun na o hahatakin ko. Okay. So, si Christian Esquera, diyan kayo. Di ba? Si Christian. Hindi ko hahatakin yun, no? Pero si Alan Herman, hahatakin. Baka nandun na nga, nauna pa Para sa akin. yan ang willing magpahatak si Alan. Nauna pa sa akin Oo. yun. Di ba? Hindi, Ronald, sige, ganito. I'll end with this, Ronald. Kaya palagi ni Ronald pinapaalala sa ating mga kababayan na kung nanonood kayo, dapat wag lang kayong magprotesta, magsalita laban sa mga nangyayaring katiwalian, pero maging parte kayo ng solusyon by thinking about, consider nyo, tumakbo sa mga ibang posisyon sa gobyerno. Kung hindi man ng elected position, kahit mga appointed or be a part of the government, magtrabaho ka sa departamento. Because 2028 should be an electoral revolution. Yan. No, nothing less. Kung hindi, mahuhulog tayo sa bangin. Yeah, totoo yan. Umaabot na talaga tayo dito ngayon. I mean, the rally and the INC showed na kung mga tao maniniwala sa mga tulad ni Alan Peter Cayetano, tulad ni na Chavit Singson, na pumupunta doon, tapos may mga pumapalakpak sa kanila, nakala mo sinong bida itong mga to. This is Magkakaproblema tayo. a manifestation of the pre-modern aspect of our society. Pre-modern dahil dapat ang modern kasi may separation of church and state. Ba't nakikialam yan? Yung isang relihiyon. Dapat ang modern ay rule of law. Yeah. Bakit ito gustong balikutin yung batas para sa isang tao na miyembro nila? Yan yung mga pre-modern elements. And I'm going to say this as a last statement, the hypocrisy of the Iglesia ni Cristo. Para sabihin na bakit selective justice? Kung sila mismo ang ginagawa nila is exactly what they're saying. Selective justice. Kasi sinasabi nila na bakit daw parang kalaban lang ang inuuna. Teka lang, ang naunang nakulong si Bong Revilla. Kaalyado ni BBM yun Kasama sa senatorial slate yung una nilang kinulong. Kung selective talaga, hindi dapat sinanto nila si Bong Revilla. Dapat ang una si Jinggoy. Hindi. Nauna pa si second place ang si Jinggoy. Kaya wag na sabihin na selective. Para sa akin, lahat ng guilty, makulong dapat. Saka, tignan pa natin. In the next few weeks, tingin ko may mga iba pang makukulong. Dapat. Kasi kung di, sasablay yung sona. Mas mabilis si Marcoleta. Bakit? Siya umamin Yun na nga eh. Andiyan na yung ebidensya Hindi mo na kinakailangan ng case build-up. Preliminary investigation. Tapos Sinabi niya, tapos magreklamo sila, ba't ang bilis-bilis? Kung hindi ka ba naman tanga at saka gago, di ba? Pwede po aaminin publicly sa inyong TV program.
Ang sinasabi mo ba, tanga at gago si Marcoleta? Oo. Oo. At saka, willing ako sabihin niya sa harapan niya. Sa bagay nga naman, sino nga ba talaga at tanga at gago ka-aamin? Umaamin. Tapos ang yabang pa nung pag-amin niya parang, kung sino pa naman ang ano, ito ang nangyari kasi naman. Nagmamalaki ka pa di ba? Oo, yung nagkamali yabang. ka na nga, pinagmamalaki mo pa yung pagkakamali mo, di ba? Hindi na lang gamitin. Tapos ngayon, selective justice. Dapat kasi na pag ako siya, do you know there's a part in the Constitution nakalagay, you have the right to remain silent and right to self-incrimination. Gamitin mo yun. Hinamon nga niya si Justice Carpio. Kakasuhan daw niya ng treason without knowing na ang treason lang ay during wartime. Kaya ang sagot sa kanya ni Justice Carpio, first year law student, alam yan eh. Alam mo, hindi kaya nga nung tinanong siya, natatawa siya eh. Hindi, kaya nga si Justice Carpio tumatawa na parang talaga. Subukan mo, please. Wala. Talagang I'm sorry, Marcoleta. Hindi ako nagsabi si Ronald, pero I agree. Yung dark side. Pero I will agree. I have to agree kasi sa totoo lang, sino nga ba naman? Sino? Marcoleta. With that, guys, gusto ko marinig lahat ng comments yun. Sulat niya sa comment section sa ibaba kung nag-agree ba kayo na tanga at gago si Marcoleta sa pag-amin niya. At kung tingin ba nyo selective justice na nauna siya dahil umamin siya. At sulat na rin yung mga comments yun tungkol sa impeachment at sa darating na SONA. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Ronald. At ito ang Heckle and Jive. Okay. Ingat kayo lahat.